Alas 5 pa lang ng umaga nito pero gising na nga kami ni Pinggoy at pagpasensyahan nyo na po yung tambak dyan sa lamesa ng mga bata. Well anyway, eto nga pala siya at busy na nga sa kusina. Ako kasi, pagkabangon ko pa lang, nag-asikaso na ako dun sa labas. Meron na akong sinalang sa washing machine. So eto nga pala yung ready niyang pagkain na. Grabe naman din talaga yung effort ni Pinggoy sa pagluluto ng breakfast namin today. At dahil busog na nga ang momshi nyo, syempre nakapag heavy breakfast, ayan at energetic nga akong magsasampay dito. Ganun talaga kapag alam ko talaga na mapapalaban ako sa mga gawaing bahay, gusto ko talaga heavy breakfast. Kasi kapag mga lugaw-lugaw, champurado, mga ganyan lang yung kinain ko, ay, maya-maya lang after ko magkilos-kilos, love, nahihilo na ako sa gutom. Habang nagsasampay nga ako ng damit ng mga bata, biglang natulo dito sa washing machine. So, tinakpan ko nga agad ng waterproof cover yung washing machine namin. Kasi natatakot talaga ako na mabasa, lalo na yung mga pindutan sa washing machine. Kasi daw, yun daw yung isa sa dahilan para madaling masira yung washing machine. Eh, hindi pwede yung masira dahil bago pa lang yan. At saka sobrang napapakinabang. Ayun nga, pagkatanggal ni Pinggoy nung draining tray ba yung tawag, merong patay na ipis. Tapos, basta ang dumi, nilinis niya naman na. And habang nagsasampay nga ako dito, umalis pala si Pinggoy. Pumunta siya dun sa may labasan. Kailangan niya kasing mag-withdraw. At the same time, bibili siya ng pangpansit. Kasi, ang alam namin, pupunta yung technician dito ng internet nga namin. So, at least, makakapagluto siya ng pansit, pang merienda. Alam mo, pangatlong araw na sunod-sunod na nga ako naglalaba. Hindi pa rin nauubos yung mga labahin namin. Tapos may nag-comment, buti hindi kayo nauubusan ng damit. Hindi naman, marami kaming damit. At saka, from time to time, naglalaba si Pinggoy, hindi niya lang talaga maubos. Kaya naman eto at inaksyon. Kala mo naman talaga. Magtutupi na nga ako dito, pero bago yan, nilagay ko na muna yung mga tsinelas sa cabinet. And then, for the walis nga muna ako dito sa sahig. Andito pa nga sa mga tupiin ko, yung cover ng lamesa, nilabhan ko kasi. So, pinunasan ko na muna yung lamesa dahil magi-start na nga akong magtupi. Alam mo ba, habang nagtutupi nga ako dito, hindi ko lang maiwasang maisip na, ano kaya mag-post ako online dito sa area namin, wanted or looking for magtutupi ng mga damit. Tapos, naisip ko, para sa ipangbabayad ko doon, ano kayang ibebenta ko gamit dito para ma-cover up? Sabi ko, ay magde-declutter nga ako para at least pag naibenta ko yung gamit, meron akong pambayad sa magtutupi. Alam mo, sa totoo lang, kasi yung mga gamit natin na nakatambak lang naman, hindi na nagagamit, try nyong ibenta, wag kayong mahiyang mag-post na for sale, ganyan, ilagay nyo sa marketplace. Kasi mapapakinabangan nyo yan, kahit maliit na benta lang yan, kahit papano pwede nang pantawid yan ng merienda, pang-ulam, pambili ng bigas. So initially, pupunasan ko lang yung loob nitong washing machine. Tapos nung pagkakita ko nga dito, nilabas ko siya. Hala, marami na palang dumi dito sa lagayan ng mga detergent and Fabcon. And maganda rin talaga na meron kang wipes. Kasi nga, ayan, nagagamit mo nga siya talaga ng gusto. Hindi lang sa mga anak ko, even sa mga paglilinis. Gamit na gamit sa akin yung mga wet wipes. Meron din pala ako nabasang nag-comment and ang tanong niya kung nagta-tub clean daw kami ng washing machine. Ang alam ko si Pinggoy, ginagawa niya yan like once or twice a month. Kasi pipindutin mo lang naman yan sa washing machine. And usually dapat tubig lang yun. Pero siya, I think ang ginagawa niya, nilalagyan niya ng sabon. Ewan ko sa kanya. Pero meron kasi akong nakikitang mga Seaways na washing machine cleaner. Sabi ko nga, susubukan ko talaga yan para magkaalaman. Kasi I think mag-iisang taon na rin yata sa amin itong washing machine na nabili namin sa Mangkos. Nung bandang hapon, ito at nag-uulan na naman. And as usual, ganito nga yung scenario dito sa may gate namin kapag maulan. At kapag ganitong pagod ako, talagang sobrang mas na-appreciate ko nga na pinaghahandaan ako ng masarap na pagkain ni Pinggoy. Gaya na lang nito, nag-aabot-abot na lang bigla ng pagkain. So, second round pa nga ako ng pansit. Tapos, ayan, tinimplahan pa nga ako ng kape. Oh, grabe naman talaga. Grabe din talaga makawala ng pagod kapag ganito ka nga asikasuhin, alagaan ng partner mo sa buhay, 'di ba? Maggagabi na nga nito, tsaka lang ako nakaligo and meron pa nga akong kailangan gawing content. So, hindi pa talaga ako pwedeng matulog kasi nga, meron pa akong ibang mga products pa na kailangan gawa ng content. Pero sabi ko nga, for the meantime, etong dalawa lang muna yung gagawan ko. Ang pinakauna na nga dyan ay itong inflatable na bed. Nakakatuwa talaga yung mga ganitong airbed kasi meron na siyang built-in air pump. So, hindi ka talaga pagpapawisan. Then, parang lahat ng kakailanganin mo, included na rin. Like yung patch, yung glue, sakali may mabutas, yung iba't ibang nozzle. Tapos, ang pinakagusto ko dito, parang high-tech siyang airbed. Included na yung air pump niya, built
built-in na yun, tapos removable pa, may paila. Basta ang bongga, let's say magka-camping kayo o kaya mag-i-staycation kayo, tapos kulang kayo sa bed, magbitbit ka na lang ng ganito. So, etong pinakamaliit na size yung pinili ko. Pero ang laki pala niya sa actual. Tapos, meron pang mas mababa dyan. Pinili ko lang talaga yung medyo mataas-taas. Tapos, may included pa yung isang maliit na unan. Meron pang mas malaking sizes nito. And maliban sa color green, meron din yung khaki or beige. So, next naman, proceed na tayo sa isa pang unboxing. So, eto naman, mosquito net siya. Pero level up. Kasi parang na talaga siyang kwarto na. Naisip ko nga, alam mo, nung sineset up ko to, parang nahihil niya yung inner child ko. Kasi, naalala ko bigla, I think mga grade 4 or grade 5 ako noon. Saka gustuhan ko magkaroon ng sariling kwarto. Meron kasi kami parang cabinet na gawa sa plywood noon. Box type lang naman siya, walang pintuan. Tapos, alam mo ang ginagawa ko, pinagsisiksikan ko talaga yung sarili ko. Doon sa maliit na parte ng cabinet na yun. Kasi feel ko na kwarto ko na siya. Tapos, naalala ko bigla habang siniset up ko to, sabi ko, ay, parang dati lang nung bata ako. Gustong-gusto ko magkaroon ng ganito. Sana pala, bata pa lang ako, meron na akong ganito. Kaya nga kasi hodang siksika na nga dito sa kwarto. Sabi ko, ay gagawin ko nga ng paraan para at least meron akong mai-surprise sa mga anak ko. So, ayan, binaligtad ko na nga lang yung mosquito net para maliwanag pa rin sa ibabaw niya. At the same time, ikinip ko nga yung kurtina para, ayan, may harang konti. Parang bahay-bahayan ba? I can see you. Knock, knock. Who's here? It's me. Alam mo, talaga nakita kong tuwang-tuwa dito yung mga anak ko. Sobrang worth it nito. So, ayun na muna for today.